Samantala, nagsumite naman ng nilagdaang salaysay ang isang nagpakilalang kaibigan ni Vic Seaman na nagsabing si Seaman ang umano'y target ng madugong engkwentro sa Atimonan, Quezon noong January 6. Ikinwento ni Ronnie Habitan ang mga pinag-usapan nila ilang oras bago maganap ang insidente. May news to go si John Consulta. Exclusive. Siya si Ronnie Habitan, nagpakilalang kaibigan ni Vic Seaman. Si Seaman ang sinasabing target ng operasyon noong January 6 sa Atimonan, Quezon. Nang makapanayam siya ng GMA News noong January 12, hiniling ni Habitan na huwag ipakita ang kanyang mukha. Sa kanyang sworn affidavit, sinabi ni Habitan na alas 6:30 ng umaga noong January 6, ilang oras bago ang madugong insidente sa Atimonan, bumisita sa kanyang bahay sa Jose Panganiban, Camarines Norte si Seaman para pag-usapan ng kanilang itatayong agency na Golden North Security Agency. Tatayong presidente nito si Habitan, Vice Presidente si Seaman at General Manager at Marketing Manager si Police Superintendent Alfredo Consimino. Humingi raw ng mahigit 4 na milyong piso si Seaman kay Habitan bilang operational expenses ng itatayong security agency sa Camarines Norte. Pero di raw nakapagbigay ng pera si Habitan nung araw na yun. Nauna ng kinwestiyon ng mga kaanak ni Seaman kung nasaan ang pera umunong dala niya nung maganap ang madugong insidente. Walang pera nawawala kasi hindi ko sila nabigyan ng pera eh. Walang ginto nawawala kasi wala mga kawing ginto pero usapan punta sila rito. Dagdag ni Habitan, bebentahan daw dapat siya ni Seaman ng mga armas na nakasakay sa isang pickup na kasama sa convoy ni na Seaman pero di raw ito natuloy. Alas 11 na raw sila ng umaga naghiwalay at yun na raw ang huli nilang pagkikita ni Seaman. Ilang oras pa, nabalitaan niya ang madugong insidente sa Atimonan. John Consulta, GMA News.